wala kang pera, demonyo ka, criminal ka. Tangin mo, Tore. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, ang number one suspect si Tore. Kasi si Tore, berdugo. Si Tore, ano yan? Parang asong mulo yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng pangag na administration. Another kaso na naman, mga kaibigan, no? So, pinagmumura niya si General Torre, galit na galit siya, halos umiyak na. Another kaso. Alam mo kung ako sa'yo, ayusin mo yung mga statement mo, kasi unang-una sa lahat yung pagbibintang mo na gusto kang i-assassin. Alam mo, yan kasi ang ginagawa ng inyong mga idolo, no? Kung gusto kang i-assassin ni General Torre, hindi ka nasasampahan ng kaso. Didiretso na lang, di ba? The fact na nagsayang pa siya ng panahon, pumunta sa lugar mo para lang magsampa ng kaso, ibig sabihin, ginagawa lang niya ang due process para sa'yo, di ba? Kasi kung talagang totoo yung sinasabi mong berdugo si General Torre, hindi kanya sasampahan ng kaso. Diretso na, katulad ng ginagawa ng idolo mo sa kanyang panahon, di ba? So, mali yung binibintang mo kay General Torre. Another kaso na naman yan. No, magkakapatong-patong na yung kaso nyo. Hindi nga kayo pumupunta sa House of the Representative. Pinadala na nga kayo ng subpina. Kasi naman, maging responsable kayo sa ginagawa nyong pagbablog, pagpo-post, pagkatapos kapag kayo ay kinall out at kayo ay sinampahan ng kaso, pa-victim effect, at halos umiyak na kayo sa social media. Hello, akala ko ba mga maisog kayo? Harapin nyo yung consequence ng inyong mga ginawa. Kasi di ba mga maisog kayo, grabe nga kayo kung magmurais. Grabe nga kayo kung magparatang sa Pangulo. Grabe nga kayo, di ba, kung magparatang sa mga taong gobyerno para lang isulong ang inyong naratibo ng mga maisog kuno, pero pag pinatawag naman sa TRICOM, ay hindi pumupunta. Di ba? So, ano yan? Ano yan? So, lesson na sa inyo yan. Akala mo ba susukuan ka ni General Torre? My God! Kita mo nga, si Kibuloy nga napasuko niya eh. Kita mo nga, di ba, ang daming supporters ni Kibuloy nakaharang sa KOJC. Nakaharang sila at ginagawa nila lahat ng paraan para hindi makapasok si General Torre at para pigilan ang pag-aresto kay General Torre. Pero umubra ba? Hindi. Kaya eto masasabi ko sa inyo, instead na magtigas-tigasan kayo at mag-feeling na mga matatapang, sumunod na lang kayo sa batas. Face the consequence of your actions and your posts. Kasi ginawa nyo yan eh. Hindi naman yan mangyayari sa inyo kung hindi nyo ginawa eh. Hello, grabe ang paninira nyo sa tao. Diba? Pagkatapos ngayon na sinampahan ka ng kaso, iiyak-iyak ka sa social media. So, lesson nyo yan, no? Sa mga nagpapakalat ng fake news. Buti nga si General Torre pa lang yan eh. Paano kung sampahan ka rin ng kaso ng ibang mga kongresista, mga senador at ibang mga politiko na iyong ginawa ng fake news. Ay grabe nga yung pagpapakalat mo ng fake news about PBBM, no? The greatest robbery in the history of the Philippines. Grabe, di ba? Ayun nga, nakatagpo ka na ng katapat. Bye, ingat. At hindi ka ipapa-assassinate ni General Torre. Dahil kung gagawin niya yon, hindi na siya magsasayang ng pamasahe, magsasayang ng oras para pumunta sa lugar mo para lang magsampa ng kaso.